Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga po ng Biyernes sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ngayon ay November 22, 2013. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner ay walang iba. Ako di si Direktor Thelma Dumpit Murillo ng Department of Trade and Industry. Ma'am Thelma, good morning. Good morning, partner Tess, at good morning din sa ating mga suking taga-subaybay. Welcome po sa programa. Samahan po ninyo kami sa susunod na 1 oras at check na marami na naman kayong mapupulot na impormasyon na maaari nyo magamit sa inyong pang-araw-araw. Yes. Partner, kamusta ang iyong linggo? Ano po yun, Ma'am Thelma? Kamusta naman ang iyong linggo? Okay naman. Okay naman Maganda ba? naman. At maliwalas. Busy yata ang TBS dahil kayo ay nag-live na rin sa Tacloban after how many days ba? Yung inyong istasyon doon, di ba? Naglaro na ng ilang days na rin yung ating emergency broadcast doon. Magandang morning sa lahat ng mga taga-Tacloban. Ayan, yes, magandang umaga. Kapit-bisig po tayong lahat. Walang iwanan. Correct. Oo. Okay. Unti-unti nang nakakabangon, di ba? Lahat ng mga napinsala ng bagyong Yolanda sapagkat ang mga Pilipino talaga tayo ay very creative. Ma'am Thelma. Creative at resourceful. Kaya tayo ay hindi kailanman ano ba yun? We can never be let down. Hindi tayo nauubusan ng mga diskarte, di ba? Correct. Pati sa negosyo at sa diskarte sa buhay. Tama. At tamang-tama dahil ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, ay creativity. Diba? Pagiging malikhain. Oo. Talaga naman ang mga Pilipino very talented yan pagdating sa creativity. Sa lahat, anumang aspeto mapalarangan ng fashion, furniture, design. Basta design ang pag-uusapan, nangunguna tayo. Tama. So yan po yung tema ng Ang Tipo Kong Negosyo ngayong Friday mga kaibigan. Samahan niyo po kami hanggang alas 9 ng umaga. Ang programang ito ay napapakinggan hindi lamang dito sa DZRB kundi maging sa aming sister station na DWBR at sa lahat ng radyo ng Bayan Stations. And worldwide sa pamamagitan ng internet, diba? Sa pamamagitan ng pbs.gov.ph. I-click nyo lamang po ang DZRB at presto. Lahat ng mga programang isinasahing papawid dito ay maririnig saan mang panig kayo ng mundo naroroon. Meron na tayong 11 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po ang programa. Sandali lamang po. Galing na kompleto, galing ng Apo at Rizal Cement. Sa liga ng maraming tahanan, di matitipag anumang hamon. Bili ang mundo sa tibay mo, bili ang mundo sa Cemex. Ang Cement Expert, ang Cement Expert. Bili ang mundo sa Cemex, ang Cement Expert Cemex. Galing na kompleto, galing ng Apo at Rizal Cement. Sa liga ng maraming tahanan, di mati
mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. Strict ang budget ko eh. Tuloy-tuloy na tayo, and para sa segmentong ito, Director Telma, meron tayong panauhin live dito sa studio. Wow! Live na live, ha? Live na live. Oo. At katulad nga ng binanggit natin kanina, partner, pag-uusapan natin yung creative arts. Diba? So, pag sinabi mo creative arts, iba-ibang larangan. Merong teatro, merong pagpipinta, yung mga ganun ba? So, correct. Lahat yan ay napapailalim sa creative arts. So, ngayon, una nating makausap ang creative manager ng Sipat Lawin Ensemble. At tanungin natin sa kanya, ano ba itong mga bagong trends sa Philippine theater? Ikaw ba nanonood ka ng mga yung dulaan? Madalas siya nung nag-aaral pa, di ba? Oo. So, marami, bawat eskwelahan, merong mga kanya-kanyang theater groups yan. Alam ko sa UP, Dulaang UP, meron dyan. Kasi yung kapatid ko, si Tess, dating, isa sa mga thespians, kumbaga. Okay, so nasa linya, nandiyan na sa ating studio ngayon, yung ating unang panauhin. Nandito, nasa harapan ko na. Ang gwapong-gwapong guest natin ngayong umaga. Naku, sayang naman yan, na-miss ko, gwapo pala. Sayang, hindi nyo nakita eh. Oo. Sige, pakilala natin. Creative manager ng Sipat Lawin Ensemble, walang iba kundi si J.K. Anicoche. Bago yata ito Anicoche ba? O Anicoche? Anicoche. Magandang umaga po, Ma'am Tess, Ma'am Telma. Sa napakinig. Good morning. Saan po galing itong apelyidong Anicoche? Anicoche. Ano po ba tamang pronunciation? Anicoche po ito mula sa Vegan, Ilocos Sur. Abay. Parang hindi Ilocano dating Oo nga po. Anicoche. Angkol. Okay, JK, welcome to the program. Maraming salamat po. Opo. At unang-una, paliwanag mo muna, ano ba itong Sipat Lawin Ensemble? Okay po, ang Sipat Lawin Ensemble po ay isang theater company na nagtatanghal po sa alternative spaces o sa iba't ibang venue na nasa labas ng teatro. So madalas po nagpapalabas po kami sa mga abandonadong mga eskwelahan, sa mga parking lots, paminsan sa mga parks, paminsan din po sa mga restrooms. So, iba-ibang mga spasyo ito. Sa mga living rooms. Opo. Kung saan po pwedeng magtanghal at may mga mensahe na pwedeng ipahayag at ikwento sa ating mga audiences, nandoon po kami. Ito po ang Sipat Lawin Ensemble. At sila po kami ngayong lumalaking community ng mga artists, ng mga theater artists at mga musicians at mga visual artists na lumilikha para dalhin mas malapit pa sa maraming audiences ang mga dula. Ayun. Ang galing yan. Oo. Tsaka kakaiba sila dun sa mga hindi karaniwang venue nagtatanghal. Ano naman ang inyong mga tema? Saan kayo kumukuha ng inyong material or content? Iba-iba po ang mga tema o konsepto namin. Nagagaling po ito madalas sa mga original na mga kwento, tapos bilang isang company, sama-sama namin sinusulat. So madalas sinusurvey namin yung mga kalagayan ng mga social, mga economic, mga cultural na mga issues ng lipunan. At yun po ang aming mga kinukwento. Meron din po kaming mga kwentong bata na kinukwento rin sa mga, of course, sa mga bata at pusong bata. So ina-adapt namin into stage plays. Alam mo, JK, tamang-tama yan. Dapat dalhin ninyo yan dun sa mga Yolanda-stricken areas. Opo, yun nga rin ang isang dinedevelop namin sa mga susunod na linggo. Willing kayo mag-travel? Opo, bali storytelling, healing, na naman po aming isang dinedevelop na program. Ayun. Ilan ba yung bumubuo dito sa Sipat Lawin Ensemble? Ang Sipat Lawin Ensemble ay binubuo ng 9 artist managers. Ang tawag namin artist managers kasi ngayon ang ating mga artista sa entablado hindi lang umaarte, kundi kami na rin ang nagmamanage ng aming programs para maging
maging sustainable yung aming theater making na tinatawag. Nabanggit mo yung sustainable. Bakit saan kayo kumukuha ng pondo? Opo, maganda pong tanong yan. Paminsan ho, meron po kaming 3 programa. So ito po yung ating main wing kung saan regularly kami po ay may mga palabas na pinoproduce. Kung saan kami rin ang nagpapatakbo nito. Meron din po tayong Theater in a Backpack o yung Gym for the Heart na workshop series kung saan nagtuturo din ho kami. At may isa po tayo, ang ating children's wing kung saan mga palabas naman na pambata na madalas kung hindi man partnership sa mga private na institutions o sa mga private events, sa mga schools. At meron din po tayong isang volunteer program na din tawag naming Project Banig, Storytelling Everywhere. Wow! Yun ho. So, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang program ng isang theater company na susustain kahit papaano ang ating practice bilang theater makers. Ayun. Baka naman gustong malaman ng mga nakikinig sa atin kung magkano ba yung tinatanggap niya. Kasi sabi mo, kayo yung umaarte, at the same time, kayo rin yung gumagawa, nagdidirect, di ba? Sa Sipat po ay binubuksan din namin yung aming mga pintuan para sa collaboration. So, madalas meron po tayong mga guest artists na sumasama sa mga production. Itong nakaraan lang, katatapos lang ho namin nung proyektong Love. This is not yet a musical. Kung saan ito ay yung biggest crowdsourced play sa buong mundo. Yun ang aming ini-aim kung saan humingi kami ng mga materials from different individuals, anything about love, at tinatahi namin yun para gawing isang play. So, yun yung challenge. Kapag napabilang ba sa theater company, ang katumbas nun para kang empleyado rin ng pamahalaan o ng pribadong institusyon? Ngayon po, meron kami tinatawag na flight time, kung saan dahil kami ay nag-work din independently at meron kami ibang projects sa labas ng Sipat Lawin, meron kaming inaalat na flight time o certain schedules sa isang araw para tutukan lamang yung mga program sa amin maliban pa sa pagpo-perform. So, yun yung nahanap namin na mode o isang model na mag-work para sa amin dahil ang ilan po sa amin ay mga ina din, ang iba naman ay nagtuturo pa rin sa mga eskwelahan. So, paminsan at least twice or thrice a week kami nag-meet para ayusin yung program. Nag-work din kami online para hindi kailangan physically nandoon. Pero pagdating ng palabas, makakaasa kayo, nandiyan kami lahat kompleto. Well compensated naman. Ngayon po sinusubukan natin na maging as good as a regular job. Yun ang ating challenge na kung saan sa kinikita ng isang theater actor, sa halip na dati ho kasi ang model natin ay freelancers tayo na nag-work sa iba't ibang companies. Ngayon kung posible na through our own programs, ay doon na rin kami mismo kumikita. At saka syempre dahil kami na rin nag-produce at artist-centric ito, ibig sabihin yung ating kinikita ay hindi na napupunta sa malaking kung ano-ano pa expenses, napupunta na agad sa artists. So parang kayo, no? Parang social enterprise na rin, kumbaga. Kumbaga, yung culturepreneurship, yung pang aming isang sinusubukan. Hindi ba kayo nakakakuha ng funding mula sa NCCA? Opo, ang NCCA nitong nakaraan, nito lang po, meron kaming festival na ongoing ngayon, yung Carnaval Festival, na inorganize ng Sipat para sa mga independent theater company dahil meron tayong wave ng mga independent performance companies na nagsiself-produce at nagpe-perform sa mga alternative spaces. So ang NCCA naman ay nagbigay ng grant ngayong taong ito para sa proyektong yon. Paminsan po meron tayong mga private na mga corporations din na tumutulong. Or minsan mga magugulat kayo, mga audiences mismo din bibigyan ng suporta. So, why not? Diba? Crowdfunding. Crowdfunding ay isa pong sinusubukan natin ngayon na sistema. So, kung walang may entrance fee ba kayo para makapanood? Ano po yun, ma'am? May entrance fee para makapanood? Wala naman? May ilan po tayong shows na may mga tickets. Pero meron din po tayong sinusubukan isang bagong mode ngayon. Isa po siyang experiment pa sa ngayon. Nag-work kami with ilang mga economists. Sinusubukan po natin yung blank ticket concept. Yung blank ticket concept po ay isang blankong ticket, literal. Tapos kapag nakapanood yung audience
tatanungin namin silang magsulat kung ano sa palagay nila yung value ng napanood nilang palabas. So, Tapos yun ang ibibigay nilang halaga. depende sa capacity at depende sa perceived value nila. Oy, maganda rin yan. Very innovative and creative. Yes. Salamat. And JK, balita namin, lahat ng mga manonood ng inyong play, dapat may baong tuwalya o ekstrang damit. Bakit naman? Paminsan, madalas sa aming mga palabas, tulad po nung palabas namin last year, yung Batalya Royale, dahil maliban sa isa itong play, ito ay isang interactive performance na tawag nating live action game. So, madalas sa aming mga palabas, ang mga audiences ay hindi lang nakaupo, kundi tumatakbo rin kasama ng mga actors. Experiential po ito. Ang galing! Theater making. So, sabi nga nila, kapag mas na-experience mo, mas nauunawaan mo ang isang dula. So, yun po namin sinusubukan gawin. Ito nakaraan sa swimming pool naman po, kung saan nakalublob kasama yung mga audiences. Paminsan, nandun sila kasama namin nagtatanghal. Ano yung karaniwang tema ng palabas? Iba-iba ho tayo pero kunwari ho, minsan nagkaroon na po kami ng tema tungkol sa violence, so morality, mortality. Itong nakaraan nga, yung love. Anything on current events, like current RH events, Bill, what relevant sa ating audiences. cybercrime, gano'n. Opo. Kasama rin yun. Kasama rin po yun. So, meron kayong screen, screen ba yun? O hindi naman screen kasi to yung playwright, kumbaga. Sa amin pong company, sa Sipat Lawin Ensemble, dahil ang tawag namin sa mga play ay devised works, yung mga actors din pong sumusulat ito magkakasama. So, multiple point of view ito, tapos tinatahi lamang po namin. Minsan ako po bilang director tumatahi ng mga kwento. Finally, partner, sayang wala na tayong oras, book on the spot, anong tawag dito? Opo, ang book anong ibig sabihin nitong book on the spot? Book on the spot po. Ito po ay, ang book on the spot ay ang mga page-to-stage adaptation ng mga kwentong pambata. So may mga kwento po, children's books, at sinasadula po namin ito para sa young audiences naman natin, saka sa mga young at heart. Opo. I love it. Opo, sa Museo Pambata, yun din po ang aming isang partner. Okay, so paano kayong ma-invite sa mga events or paano ba kayo pumipili ng lugar na pupuntahan? Naku po, kami po ay maaring imbitahin at kami po ay very much alive online sa Facebook, ang Sipat Lawin Ensemble, ang social media po ang aming pinakamalakas na tool para sa audiences natin dahil nagka-cut din yan ng cost sa mga pag-produce ng mga posters. So, lahat po tayo online, Sipat Lawin Ensemble. Meron po tayo sa Facebook at sa WordPress. At pwede bakit nga ba Sipat Lawin? Sipat Lawin po dahil yung kami po ay, marami po sa amin ay graduate ng Philippine High School for the Arts sa Mount Makiling. At mga alumni po kami doon. Ang Lawin ay yung ibon na lumilipad sa bundok Makiling na saklaw yung buong bundok, yung sipat o yung pagtingin o bird's eye view, may malawak na saklaw sa mga issues ng lipunan at may malawak na range ng kwento, ng talento at kung ano-ano pa po. Ayan, okay. Doon sa mga gustong mag-sideline, Director Telma, na gusto mo bilang din sa kanilang theater company, pwede pa ba? Open pa kayo? Sasabihin ko yan sa aking kapatid na isang veterano sa Dula ang UP tsaka sa repertory, baka pwede ninyo siyang isama dyan. Ay, maaari po. Magbubukas po tayo ulit ng Love, This Is Not Yet a Musical, na kung saan tatawag po kami ulit ng mga entries at mga contributions mula sa iba't ibang mga individuals. Pati actors pwede? Opo, pwede po. Audition. Okay, thank you very much, JK. Maraming salamat din po, Ma'am Tess, Ma'am Thelma. Salamat. Thank you for coming. Thank you. Ayan, mga kaibigan, si JK Andicoche, not Andicoche, ha? Ng Sipat Lawin Ensemble. Nagatin sa atin ng 26 minutes, makalipas po ang alas 8 ng umaga. Galing na konkreto, galing ng Apo at Rizal Cement, sa liga ng maraming tahanan, di magtitipag anumang hamon. Bilib ang mundo sa tibay mo, bilib ang mundo sa Cemex, ang cement expert, ang cement expert. Bilib ang mundo sa Cemex, ang cement expert, Cemex. Galing na konkreto,
galing ng Apo at Rizal Cement. Sa liga ng maraming tahanan, di magtitipag anumang hamon. Bilib ang mundo sa tibay mo, bilib ang mundo sa Cemex. Ang Cement Expert, ang Cement Expert. Bilib ang mundo sa Cemex, ang Cement Expert, Cemex. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bet ko yan. Okay, we're back. At isunod naman natin ang segmentong ito. Director Thelma. Oo, naku, wala namang pahinga. Para naman tayo ang babaeng walang pahinga. Bawal ang pahinga. Okay, sunod na yung sa susunod na segment natin, animation naman ang ating pag-uusapan. Alam mo ba yung animation, partner? Yes. Maraming klase rin yan di ba? Oo. At alam mo ba yung ating mga produced films, yung animated films, nakikita na rin yan sa ibang bansa. Hindi mo ba alam yun? Oo, alam ko. Mga Filipino animators nasa Amerika, sa iba't ibang panig ng mundo. Correct. Nakakagawa ng pangalan doon. Oo. So, kausapin natin ngayon ang isa sa speakers ng Animahisyon. Ano? Tama ba yun? Animahinasyon. Ayan. Nakakaano yun tongue twister. At isa ring animator. Yes. Oo, ang ating susunod na kakausapin. Nasa line na siya, si Mr. Libby Limoso. Ayan. Mr. ba yun? Mr. Sabi ni Marjorie. Mr. daw. Ayun. Akala ko Libby is the name of a girl. Boy pala. Siguro ang totoo niyang pangalan, Liberio. Nandiyan na ba sa linya natin? Nasa linya na. Okay, magandang umaga po, Mr. Libby Limoso. Ay, mahina. Medyo mahina yung boses ni Libby. Try natin ulit. Pakilakas lang po yung inyong boses, Mr. Limoso. Good morning po. Yes, maririnig ka ba? Ayan. Can we call him again? O ano? Okay na yan? Okay na ba? Sige po. Go. Pwede na. Okay. So, in the last, ano ba to? Hindi. Magaganap pa lang pala. O natapos na? Itong animation festival. November 19 to 22, ito pong... So katatapos lang. Oo. So kamustahin natin, how was the animation festival, itong Animahinasyon 2013? Mr. Limoso. Yes, magandang umaga po ulit sa mga tagapakinig ng DDRBN. Opo. Kwentuhan nyo naman kami, kamusta po ang resulta ng inyo pong 7th Animahinasyon 2013, itong Animation Festival? Natuloy po ang Animahinasyon 2013 kahit na may dumaang bagyo dito sa Iloilo and... Oo nga. Pero... Teka. I-try natin ulit yung... I-connect natin ulit si Mr. Limoso. Medyo mahina talaga yung dating niya, no? Kahit nakatodo na yung volume dito. So, contact natin ulit. Okay. Huwag po kayong aalis at tabayanan nyo si Mr. Libby Limoso. So, oo nga, partner. Iloilo kasi isa yan sa mga salanta din ng bagyong Yolanda. So, apektado siguro... Tatamaan din sila, yung Iloilo. Oo. Diba? So, tanungin natin, binabanggit niya kanina, natuloy naman, pero syempre affected yung attendance.
Kasi busy lahat sa Bagyo, di ba? Sa rehab. Kaya nga, mahirap yung gano'n, may palabas. Pero hindi nila kinancel yung palabas, hindi na diretso pa rin. Oo naman, di ba? Merong sinasabi na the show must go on. Sa bagay. Oo nga. Pero ilang kaya sa kanila yung naapektuhan din ng bagyong Yolanda. Nasa line na natin ulit si Mr. Libby Limoso. Hello po. Yes, magandang umaga po ulit. Narinig po ba ng klaro ngayon? Yes, mas beautiful. Yes, narinig na namin magandang boses ninyo. Yes, magandang umaga ulit sa mga tagapakinig ninyo. Okay, so natuloy po yung Animation Festival. Pero affected ho yung attendance ba? Nabanggit nyo kanina? Opo, tama po. Affected po yung attendance kasi yung mga ibang imbitang eskwelahan na nasa norte, hindi na nakarating dito sa city, and mismo yung mga universities dito ay abala sa asikaso ng relief operations. That's yung right. mga LGU natin. Pero So, nakakaganda po ng mga speakers natin. Kasama po sila Director Rick Blancaflor and sila Professor Nick De Ocampo. Napakaganda po ng aming mga talks nung nakalilipas ng mga araw. So, are you planning to have a repeat or what? A rerun? Hindi ko po alam kung ano yung Animation Council of the Philippines, pero malamang meron silang i-release na proceeding siguro. Okay, yung animating Sugidanon mythology, what is this? Yan po yung aking advocacy. Gusto kong i-animate bilang isang artist ang aming mga kwento dito sa Panay Island. Ito kasi yung Sugidanon ay mitolohiya. So, ngayon, endangered language na siya kasi nga dahil sa pagpasok ng teknolohiya at makabagong pamamaraan, naitigil na ang tradisyon, itong oral tradition ng Panay Island. So, ilan na lang yung nakakaintindi. Oh! Okay. Mr. Limoso, kayo po ay isang animator at naging speaker po ng Animahinasyon 2013. Sa profesyon po na pagiging animator, gaano kayo katagal na po sa industriya? Ako, pinasok ko yung animation bilang isang artist na nakita yung potential ng Sugidanon bilang mabisang medium para sa innovation ng tradition. Hindi ako yung nasa field na tulad ng ibang animators na tuloy-tuloy ang paggawa ng animation for bilang outsourcing, kundi ako yung artist na nagpipinta at nagtuturo din at nakahanap ng pamamaraan na pwedeng makagamit yung animation bilang tool or medium for preservation ng kultura. So, ito yung medium niya, partner. So, natuto ako mag-animate nung bara-bara muna noong 2001 and then sa school ng aking master's noong 2008. Doon yung formal na pag-aaral ng animation. So, mga 6 na taon lang na formal na nakapag-aaral ng animation. Wow! 6 years. Ang tagal pala, no? Tagal na, no? Oo, parang nurse na rin. 6 na taon pa lang ako natuto. So, 6 na taon? You were only 6 years old when you started, gano'n? 6 na taon pa lang simula nung 2008. Mga ganun. So, mga... Ano yung una mong animation project? Nung una, magawa lang sa desktop yung mga lang sa organization, yung mga presentations. And then, later on, mga sa school background. And then, later on, nung 2008, ito na yung sinubukan ko na kung paano gawin yung tunog ng Sugidanon. Bibigyan na siya ng musika and yung paggalaw na. Ay, dito sa Pilipinas talagang bilang na bilang yung mga animators natin, di ba? Tapos karaniwan, nag-a-abroad pa. Correct. Kayo po ba may plano na pumunta rin po sa ibang bansa? Meron akong sagot na dyan. Maganda rin na pumunta tayo sa ibang bansa kasi nandun nga yung talaga pilingan ng ganitong tradisyon. So, kung meron sana magaganda mga oportunidad dito, ngayon napakaraming underground animators natin
kabilang sila sa mga outsourced na talents natin. Kasi sa Pilipino, walang institution pero napakaraming gumagawa ng underground. So, talaga? Parang sa kanilang mga bahay-bahay, nagtitipon-tipon sila. And natututo din sila sa online na mga resources. So, kahit wala pa yung formal na trainings, gumagawa na sila at kumikita na rin. Ayun. Anong mga challenges bilang isang animator? Napakarami. Una-una, siyempre kailangan natin tamang edukasyon para doon, para mas mabilis ang ating matutunan, and also yung financial support and marketing. Yes. Kahit gustuin na namin na gumawa, siyempre pag wala tayong pang-finance, nahihirapan tayong isulong ang napakarami nating maiisip. So, pero marami na rin, di ba, yung nagbibigay ng mga grants, lalo na dyan sa Silicon Valley, yung mga plug and something. So that's what you can tap, no? Napakaganda yung ating institutions ay siya yung mangangalaga kasi ang laki-laki ng maaaring kikitain ito. Na kahit hindi na natin kailangan lumabas sa bansa, ayun mo, we empower ourselves and create yung mga original content. So, nagiging mabisang tool na rin siya para sa nation building. That's right. Yun sa ating mga kababayan po na very talented sa pagkakaroon na dun sa kanilang ginagawang pagdodrawing, tapos pagsasabuhay po nito, di ba, sa pamamagitan nga ng animation. Ano ho yung tips na mai-share nyo po sa kanila na gustong gayahin din po o sumunod yung sa inyong yapak? Una-una, syempre, maganda kung may pinag-aralan tayo, kahit ano man yon, para marunong tayong magsaliksik. And also, maganda rin yung maging observant tayo sa mga lahat ng uri ng paggalaw o pagkwento. Kasi yung animation involves yung detalye talaga. Kung paano gumalaw. At saka mas mahirap yan, di ba? Mas mahirap ang animation kesa yung regular actors ang ginagamit mo. Napaka-time consuming nito kung hindi mo siya gusto yung ginagawa mo. Maaaring gawin mo siya ng isang buwan pero titigil ka. Pero hanggat gusto mo yung ginagawa mo, parang walang titigil sa'yo kahit ano may mga tulad mga issues na sinabi ko. Yun nga lang, sayang yung time. Kasi kailangan syempre teamwork ito. Kailangan open ka sa criticisms and feedback para lalo pang gumaganda ang inyong animation. Kailangan talaga And I'm sure panaginip mo din, Libby, na makita sa big screen yung iyong produkto, no? Matagal-tagal pa siguro talaga yun. Pero syempre, matagal pa ba yun? Yung una kong gustong gawin is yung mismong formal na magandang training and institutional support dito sa atin. Kasi yung animation, parang hindi siya pwedeng mag-isa lang. Although kami, ang training ko is individual. Pero napakaganda kung magiging group effort siya. Kasi teamwork, napakaganda ng... Yung kinakaya ko lang ngayon is, yung shorts. Kung gusto natin full length, talagang maraming tao na yun. Okay. So, may tanong ka pa, partner? Sana lalo pang umunlad si Mr. Libby Limoso sa kanyang piniling larangan. Yun na lang yung ating wish sa kanya, Director Telma. At at saka yung maswerte tayo, hindi pa siya napapirate ng Disney o ng Pixar. Nandito pa rin siya. Marami pa po tayong utang na loob sa Pilipinas. Pero talaga yung talent ng Filipino, yan world-renowned, di ba? Kaya lahat ng ibang bansa gusto Pilipino ang kinukuha. Correct. Okay, maraming salamat, Mr. Limoso, for your time. Maraming salamat din po sa itong oportunidad na marinig sa inyong radio program. And for those who might be interested to get in touch with you, saan ka naman ako kakausap? Hanapin na nila yung pangalan ko sa Facebook. Pinakamadali yun. Okay. Great. Thank you very much for your time. Okay, maraming salamat po sa inyo. Okay, ang
ating animator na si Mr. Livy Limoso, ang ating nakausap. Meron na tayong 42 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Cemex. Pagdating sa semento, Cemex. Makers of Apo and Rizal Cement. Cemex, the cement expert. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Kaibigan, ito si Janaya Dumantay, isang mabuting mag-aaral ng Lyceum of the Philippines University. Kayo ba ay masugid na tagapakinig ng DZRB Radyo ng Bayan, 738 kHz sa inyong radyo? Aba, kung hindi pa, kung ako sa inyo, aaraw-arawin ko na ang pakikinig dito. Dahil nararapat lamang na lagi kayong updated sa balita. Suwabing-suwabe pa dito. Lilipat ka pa ba? Radyo ng Bayan na. Dito, laging konektado ka. Hello sa inyo mga kaberks, kapuso at kapamilya. Ito po si Svetlana Lizalti Garcia, mag-aaral ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. Kumpletong impormasyon at balita ba ang hanap nyo? Halina't makinig at pakinggan ang pinakamagagaling na tagapag-ulat ng PBS, Radyo ng Bayan 738 kHz, konektado ka. Hindi lang galing at tagapag-ulat ang hahangaan at susubaybayan nyo. Siguradong pati ang balitang kumpleto na ihahatid nila para sa inyo. Ano pang hinihintay nyo? Makikonektado na din kayo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Pasulyap-sulyap. Minsan pa natin sulyapan ang pagiging malikhain ng mga Filipino. At ang ating susunod na kakausapin, Director Thelma. Yes, Partner Tess. Alam mo, dito sa creative industry, kasama rin dito yung game development. Alam mo ba yung games, yung loko-loko mga bata dyan, di ba? Lahat Ay, yan. Yung maghapon, yan ang ginagawa nila, no, doon sa ilan sa mga bata. Oo, talaga naman. At marami dito na ginagawa sa atin, sa Pilipinas. Kasi, alam mo ba yung video game industry? In 2012, $70 million ang kinita niyan. Ganun? Oo, pero maliit lang yan ha, kumpara dun sa napakalaking merkado. $68 billion. Billion ha, pero ang kinita lang natin 70 million. Pero palaki na palaki rin yan. Sa mga susunod na panahon, asahan na natin yan. Sigurado yan. Kausapin natin, partner, yung presidente ng Game Developers Association of the Philippines at tanungin natin siya, saan na ba papunta ngayon ang gaming sector at ano-ano yung mga advokasya o proyekto ng Game Developers Association for next year. So let's welcome to the program Mr. Alvin Huban. Good morning. Tama po ba yun? Huban, yeah. Yes. Tama. Thank you for your time. Good morning po. Okay. So, diretso na tayo, partner. Diretso na. Yan. Oo. Unang-una. Oo. Ang laki pala ng kinita ng ating industriya nung nakaraang taon. Pero pag tinignan mo yung global market o yung malaking merkado, kakapiranggot pa rin palang kita natin, ano? Opo, yun nga yung pinakamalaking challenge namin eh. At lalaki sana to kung mas makahanap lang kami mas maraming tao. So yun ang kulang sa atin ba? Yung human resource or yung pool? Ganun ba? Yes. Yung talent pool talaga ang kailangan namin. Right. Okay. So what is your association, the Game Developers Association of the Philippines, doing about this? Ayun, swerte naman kami na nasama kami sa IDPAP,
Yung IBPAP kasi yun yung NGO na humahawak sa lahat sa 5 sunrise industries natin sa Pilipinas. Yung call center association, software association, yung healthcare association, at yung animation. Right. So, since kasama namin sila, ito kasi yung nagdadala sa bansa natin ngayon, yung BPO na industriya. Tama. So, maganda naman doon, may mga malaking supporters po kami sa DOST, sa ICT office. And syempre, marami tayong kaibigan sa DTI, DOI. Of course. At nabibigyan naman kami ng mga opportunities na magkaroon ng mga scholarship. Ang pinaka-problemang, meron kaming mobile game development scholarship. Sa kasulukuyang panahon, meron kaming isang klase ngayon. Ginagawa po ito ngayon sa UP-ITDC for 30 game developers. Scholarship na, may allowance pa. Wow, talaga naman ganun po yung ganun ka-aggressive talaga dapat ngayon. At kulang pa to. Yung pinakauna naming scholarship actually, nangyayari po sa Fort. Meron pong building doon na dinonate ang Korean government, yung KOICA. At doon naman nag-train naman kami ng game teachers. Game teachers? Yes. Parang yun ang pinakailangan talaga yun challenging. Mahirap po maghanap talaga ng teachers na may IT background, na magaling mag-instruct, tapos bigyan tuturuan pa para magturo ng mga game theory, ng game physics, game math. So para sa akin ito talaga yung mga bayani Dahil kung puro estudyante lang diretso. Ano po? Ilan ba yung ating kasalukuyang bilang ng mga gaming professionals? Or developers, I should say. Sa tingin namin sa association, mga less than 4,000 lang kami. Less than 4,000? Yes. Mas maliit pa sa mga barangay. So gaano kalaki yung kakulangan doon? Ang pangako ko, natawa ka ha? Ang pangako ko, by 2016, kailangan umabot tayo ng mga at least 15,000 lang. 15,000 lang naman, partner Tess. Ang kailangan. Lang. Lang. At like sa Vietnam po, ito po sa research namin, Vietnam po has around 20,000 game professionals. Bakit? At yun nga, hindi namin alam. Tayo. Yes, that's another mystery po. But sila nakukuha ng 20,000 game developers in only 3 years. Oo. Sigurado ka ba walang Pilipino doon sa bilang nila? Kasi alam ko, palagi silang nag-i-import ng Pilipino Usually for our English skills. Yes, siguro meron po. At so 20,000 na sila. Vietnam is 20,000. In less than 3 years. Correct. And tayo, ang ating target is only 15,000 up to 2016. Correct. Oh my gosh. Naku. At tanong ngayon, Director Delma, kung pagbabasihan natin yung mga kasalukuyang nangyayari, di ba maraming mga na-addict pa mga bata sa video games kasi bawat may cellphone, ayun, madaling makapaglaro. Yung mobility, no? Oo. Yes, you can mobility. Play games now, even in your phone, wherever you are, even in the bathroom. Diba? Kahit nasaan ka man. So, napakalaking potential ng revenue pala itong game development na ito. Opo, lalo na po sa pag-mobile games. Sa totoo po niyan, actually, ang pinakamalaking market, hindi po yung kabataan. Talaga? Ang pinakamalaking market are those, yung mga taong 31 years old and above. Dahil sila po, yes, ma'am. Those who refuse to grow up. Because ito po yung mga taong marunong magbayad. Oo nga naman. Sila yung may pera. Sila yung may pera. So, kung humingi ka ng 50 pesos para maglaro ng isang game, ito kaya. So, toys for the big boys. Iba na pala yung toys for the big boys ngayon. Ay, iba po talaga. It used to be mga Harley Davidson, mga ganon. Ay, iba na gusto ng mga bata ngayon. High-tech na lahat. Opo, ganun yan. At napakatuwa nga namin na di ba kahit sinong mag-graduate, sinong batang magbe-birthday ngayon, ang unang hiling nila sa magulang nila, pwede po bang pabili ng iPhone or yun ang kahilingan nila Yes. Yun ang panaginip ng lahat. So now ba, are you developing games towards that platform? Matagal na po. Matagal na ba? Matagal na po, oo. Okay. Matagal na po. Oo. And then, yung meron
meron kayong collaboration with the schools, with the academe? Definitely. Oo. Definitely. Actually, may portion kami ng sa association. Ang tawag namin affiliate members. These are around 12 schools. 12 schools? 12 schools, yes. With animation courses? Or game development? Mga game-related courses po. Okay. So, ang tulong namin sa kanila, pag kailangan nila ng speaker, pag kailangan nila na mag-look over sa mga game-related activities, pupuntahan po namin sila. Pag kailangan nila ayusin or upgrade yung mga course nila, or kung may ma-offer kaming additional training para sa teachers nila, bibigay namin. Pero hindi namin maaabot yung 15,000 pag wala yung schools. Correct. Okay, Mr. Alvin, ano po yung masasabi nyo ngayon dun sa iba't ibang klase ng games na nilalaro ng mga kabataan? Pati yung mga may edad na rin po, kasi sabi ng iba, ang madalas po niya nahahaluan ng violence, kaya nagiging ganun na rin yung ugali ng mga bata. Ngayon. Ang tingin ko po dyan, sabihin natin parang pelikula yan. Parang sabihin mong mga DVD, mga pelikula. May violence din dyan, may ano din dyan. Kailangan lang talagang mamili ka. Oo. Okay, mamili ka. Actually, ang mga pinaka-popular talaga na games ngayon, hindi po violent. Hindi po talaga violent. Pag tinignan mo yung market, global or national, actually po karamihan ng games na nilalaro ay puzzle games. Mystery games. Puzzle. Yung mga Candy Crush. Yung gano'n. Candy Crush. Yan ang nasabi mo, Candy Crush. Hindi naman po violent ang Candy Crush. Oo. Napag-usapan lang talaga yung mga violent. Ano po? Bakit napaka-popular ng Candy Crush? Ako naiinis ako pag ini-invite ako to play. Wala. It's parang brain teaser siya. Really? Kailangan mo mag-isip Oo, kailangan mo mag-isip to solve the puzzle on many maraming levels yan 323 levels yan Wow! Tapos maganda pa nun, para mapabilis mo umangat sa 333 levels, kailangan mag-alok ka ng kaibigan mo. Dahil yung mga kaibigan mo, pwede ka bigyan ng life pag kailangan mo. Kaya pala ang daming invites. Kailangan nila ng life. Yes, kailangan nila ng life. Okay. Ano pala, Alvin, yung mga popular games na tayo ang nag-develop? Meron ba? Meron naman. Ang pinaka-bida talaga namin ngayon na galing sa mga independent developers. Merong isang guy, one-man team nga siya. Last year po, linaunch niya yung game niya. It's called Street Food Tycoon. Street Food Tycoon? Yes. Ang laki ng pangalan, no? Pero actually, pag laruin mo yung game, parang food cart lang naman yon. Tapos nag-benta siya ng kwek-kwek. Talaga? Street food. So, Philippine setting siya? Not necessarily. Kasi kwek-kwek is Philippines. Yung mga characters niya, Filipino. Minsan si Manny Pacquiao, nandun. Talaga? Si Sulpot doon. Managin ko mga po. Isang araw pati ako bumibenta. Yan ang magandang balita. Sabi nga ng developer niya, alam nyo, kumita lang ako enough, sabi niya, to last him for 10 years. Hindi, to last him for 10 years. But what happens after? Pero pag isip ng 10 years, ang laki po ng kinita niya. Talaga? In the first 3 months, nakakita siya ng almost $70,000. Wow! Really? The first 3 months, last year. Last year to. So, magkano nakinita niya from that point hanggang ngayon? Hindi natin alam. Paano ka ba kumikita doon? Do you sell your rights or what? Pwede pong ganon. May isa po kaming developer na ganon. Nagde-develop talaga ng game. Bebenta niya yun sa mga ibang bansa. Si Barry po yun. Pero ang style naman po ng karamihan ng mobile games ngayon, ang tawag dyan ay free-to-play. So, libre, di ba? Libre, pwede mong laruin yung buong araw. Pero kung nagmamadali ka, gusto mong tumaas ang score mo, gusto mo bumili sa level, doon ka na tatanungin, gusto mo ba magbayad? Okay. Maganda gawing hanap buhay talaga ito, no? Pero kalakip nun, yung pagiging responsable din. Opo. So, kunyari sa street food tycoon, nagbebenta ka ng pagkain sa mga bisita mo, tapos yung cart mo, yung food cart mo, nasisira po dahan-dahan dahil kahoy lang siya. Kung gusto mong gawing aluminum,
ay magabayad ka ng $1. Ayun, upgrade. Ganun po. Upgrade po. Opo. Yun. Ganun pala yun, partner. Ganun I think we're in the wrong business. Magpa-video games na rin tayo, Let's apply Director with Telma. Alvin. Yung sa Street Food Tycoon nga, it was downloaded by, katinanong namin, ilang Pilipino? Lagi na tanong ng mga taong, ng mga Philippine developers, ilang Pilipino ang nag-download ng game mo? At sinabi niya, alam nyo, last year, 1.3 million Filipinos in the Philippines, ha? In the Philippines? In the Philippines, ang nag-download ng game. Libre kasi. So, tapos ang sunod na tanong namin, wow, dahil sa atin inisip namin na siguro yun na yung numero ng mga tao sa Pilipinas na may smartphone or tablet. Sunod na tanong namin, ilan ba dun sa mga Pilipino na yun ang nagbayad ng $1 upgrade? Sinabi niya, wala. Ay! pero ang pasalamat pa rin niya sa Pilipino dahil pag i-download mo kasi yung game niya ngayon sa iTunes Store, makikita mo doon it has been downloaded over 1 million times. So for ano na lang yun, marketing purposes. Correct. So pag tignan sa ng ibang tao sa mundo, makita na maganda tong game na to. Dahil downloaded over 1 million times. Doon po siya kumita ng pera. Ayun. Naku, wala na tayong oras naman, partner. Sayang, very interesting. Pag meron kayong mga bagong proyekto sa Game Development Association, please don't hesitate to call us, Alvin. I will, yes. Kailangan talaga namin yung support ng Pilipino. But for now, thank you very much for your time. No problem. You're very welcome, Telma. Yes. Thank you so much, Mr. Alvin Huban. Good morning. Good morning po and more power. Ayan, Director Telma. Yes. Oras na ng ating pansamantala pamamaalam. Pero ngayong araw na ito pala, merong diskwento caravan ang DTI sa Tacloban, di ba? Ongoing yan. At bukod pa dyan ay partner, para mapabilis yung recovery ng ating mga komunidad na nasalanta ng bagyong Yolanda, may bagong programa yung DTI. Ito yung tinatawag na Uplands Open Store, kung saan makikita sa DTI website yung Open Stores Locator webpage para malaman ninyo ano ba yung mga bukas na tindahan at establishmento para makabili kayo yung mga pang-araw-araw ninyong pangangailangan gaya ng mga public market, grocery store, drug store, gas station, hardware, water refilling station. So, dyan po makikita ninyo sa website na yan, ito pong openstores.yolanda.dti.gov.ph. So, pumunta po kayo dyan at syempre ito ay itong project na to sa pangunguna ni Secretary Domingo at ni Undersecretary Noya Terrado. Alright. So, next week, tungayan po ninyo yung aming episode at makapanayam natin si Director Vic Dimagiba tungkol sa updates ng Oplan Open Stores. So, partner, papaalam na ako. Yes. Thank you very much sa ating mga suking taga-subaybay. Hanggang sa susunod po ng Biyernes, huwag po kayong mawawala. Ito po ang inyong lingkod, Selma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, partner. Have a nice weekend. And sa ngalan po ng lahat ng aming mga nakatuwang, maraming salamat. Ako naman si Tess Ramirez. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oras sa hudyat, 9:00 ng umaga.